Nakalimutan ko na kung paano humakbang. Nagpirmi ang mga paa ko sa sahig habang pinagmamasdan ako na naguguluhang si Gavin at nakangiti namang si Nanay Linda. Mas sumigpit ang pagkakahawa ko sa sphygmomanometer. Oo nga, Punsoy. Si Colton nakakakwento lang ka sa'yo. Si Nanay Linda ang sumagot sabay baling sa anak. Muli niya akong tiningnan. Kanina ko pa kinukwento sa kanya ang tungkol sa Colton mo, Laureta. Ilang taon na nga siya ulit. Nakalimutan ko na naman. Gusto ko nang mahimatay dahil sa walang tigil na inosenteng pagbulga ni Nanay Linda sa pagkakatago ko. Nanatili ang tingin ni Gavin sa akin. Sa kanyang itsura alam kong naghihintay siya sa sagot ko. Napakurap ako ng 2 beses. Nanunuyo ang lalamunan ko at hindi makalunok dahil sa bukol na bumalang bigla dito. Kumapit ako sa huling alas ng mga kasinungalingan ko. Yes, I have a son. Matapang kong sinabi at nagpatuloy na sa paglapit sa kanila. Bahaw akong umiti kay Nanay Linda, sabay angat sa hawak na sphygmomanometer. Check muna po tayo ng BP mo. Inangat niya ang kanyang braso, kaya marahan ko yung hinawakan at sinimulan na rin ang pag-check sa BP niya. Di man nakatingin kay Gavin, ramdam ko ang mga titig niya. I didn't know you have a son. Ani niya namangha pa rin sa revelasyon. Tiranggal ko ng strap sabay anunsyo ng BP ng kanyang ina. Hindi naman tayo nagkakwentuhan sa kani-kaniyang buhay. Kalmado kong sabi kahit nanginginig ng kalamnan sa matinding kaba. Sirilyapan ko siya. Punong-puno ng kaguluhan ang itsura niya. How old is he? Dinig ko ang duda sa tono ng kanyang naging tanong. Nag-iwas ako ng tingin. Ginawang palusot ng pagiging abala sa pag-ayos ng una ng kanyang ina. Tumikim ako para ibisan ang kabang nararamdaman. I had him in Canada. Pahayag ko na may pinalidad. Ayoko magkwenta pa siya ng taon at isipin na sa Pilipinas ko pinagbuntis ang anak. Mabuti na yung binanggit ko sa Canada para isipin niyang doon din na boss si Colton. And the father? Napasinghap si Nanay Linda. Sinipat niya ng tingin ng anak. Huwag mo nang tanungin. Naalala ko sabi ni Loretta noon, it's complicated daw. Tila nabunutan ako ng tirik sa dibdib dahil sa pagtubos ni Nanay Linda sa akin. Nasa unang banda naman, siya ring may gawa kung bakit nasa ganitong sitwasyon kami ngayon. May kailangan pa po ba kayo, Nay? Medyo magaspang kong tanong. Nakakunot noon niya akong tinitigan. Siguro nagtataka siya dahil hindi na ako nakangiti sa kanya dahil sa medyo pagbago ng pakikitungo ko. Wala na, Iha. Sa maliit niyang boses sinabi. Kung ganoon, maiwan ko na po kayo. Magalang akong tumango at tinalikuran na silang dalawa. Bumilis ang paglalakad ko na makalabas na ng kwarto. Hindi ko alam kung nakumbinsi ba si Gavin sa kasinungalingan ko. Dahil sa nangyaring aksidenteng revelasyon kanina, napagtanto ko hindi pa pala ako handa. Hindi pa ako handa na ibunyag ang katotohanan sa kanya at sa anak ko. Sa locker area ako dumiretso. Mabilisan kong kinuhang susi mula sa bulsa at binuksan na ang locker. Kinuha ko ang cellphone mula sa loob ng bag. Sa nanginginig na kamay, nidial kong numero ni Nanay. Kagad naman siyang sumagot sa kabilang linya. Si Colton po, Nay. Una mga salitang lumabas sa bibig ko. Nandito sa bahay. Naglalaro dito sa sala. Bakit? Napapikit ako at nakaramdam ng kaginhawaan. Huwag po kayong lalabas o aalis ng bahay. Diyan lang po si Colton sa loob. Bakit anak? Ano bang nangyayari? May problema ba? Batid ko ang kalituhan sa tono ng mga tanong niya. Basta gawin niyo na lang po ang bilin ko, Nay. Segundo pa siyang natahimik lamang sa kabilang linya. Sa huli narinig ko ang pagod sa pagbuntong hininga niya. Sige, pero pag-uusapan natin yan kapag nakauwi ka na. Hindi na ako nagtagal pa sa nursing home nang matapos ang shift. Tila ba may nag-uudyok sa akin na umuwi na kagad sa bahay. Gusto kong pangaralan ang sarili dahil sa pandagdag na naman ng kasinungalingan. Pero naisip ko rin na siguro kung huhusgan man ako ng ibang tao dahil sa patuloy na pagsinungaling, wala naman sila sa posisyon ko. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Madali lang sabihin na dapat ibinunyag ko ng katotohanan kay Gavin tungkol sa anak namin. Pero sobrang hirap itong gawin. Alam na alam ko dahil ako ang kasalukuy nakakaranas nito. Sa sumunod na araw, hindi pa rin humuhupa ang pangamba sa damdamin ko. Nababalisa ako dahil naisip sa anumang oras, baka malaman na nga ni Gavin ang katotohanan. Sa kabila nito, matapang pa rin akong sumuong sa pagpasok muli sa silid ng kanyang ina. Umakyat ang nararamdaman kong peligro nang nadatnang wala sa loob si Gavin. Si Gavin po, Nay?
Tanong ko sa kanyang ina na abala sa pagguhit. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa may malapit na bintana. Nasa eskwelahan pa yon. Alas 5 pa yon ng umuwi. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Nakangiti man siya, pansin ko namang malayo ang tanglaw ng kanyang mga mata. Ang sipag talagang mag-aral ng bunsoy ko. Ngumiti na lang ako. Nasa nakaraan na naman siya. Dahan-dahan ako na lumapit sa kanya at tiningnan ang ginuguhit niyang larawan. Isang malaking puno na animoy hinahagupit ng malakas na hangin. May mga ginuhit din siyang nalaga sa dahon at pagtangay ng hangin nito. Imbes na mamuwal, nag-iisang nanatiling nakatayong kahoy na pinagigitnaan ng mga nabuwal na iba pa. Ang tibay naman po ng kahoy na yan, bulong ko habang mariintong tirititigan. Hindi to isang kahoy, Laureta. Isa itong tao. Napatingin ako sa kanya. Nagdagpo ang kilay ko. Po? Isang tao? Banayad siyang ngumiti at patuloy lang na pinagmamasdan ang ginuhit na larawan. Oo, isang matibay na tao. Ang malakas na hangin na ginuhit ko ay nagre-representa sa hagupit ng buhay. Nakikita mo ba? Ano bang pagsubok na lalagpasan ng tao? Ano mang hagupit ng mga masasakit at mabibigat na pagsubok ay madadaig pa rin sa huli. At kapag nagawa niya ito, mas titibay pa siya sa buhay. Natahimik ako at muling itinoon ang tingin sa larawan. Naalala kong sariling pinagdaanan. Nalagpasan ko nga ang pagsubok na yon, ngunit tapos na nga ba talaga? Masasabi ko na nga bang matibay na ako? Wala akong sagot sa mga katanungang iyon. Wala na rin akong panahon para masagot ito dahil sa pagpasok ni Gavin sa loob ng kwarto. Punong-puno ng mga laroang nakabalot pa sa plastik ang dalawang kamay niya. Hi! Nakuha niya pang bumati sa kabila ng pagiging hirap sa mga bagay na bitbit. Nilapag niya ang mga ito sa kama. Naniningkit ang mga mata ko habang pinagmamasa ng mga ito. I brought some Legos. Sabi kasi ni Mama na ikwento mo raw sa kanyang mahilig si Colton ito. I didn't know which one he liked so I kinda picked up what I could see. Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag niya sa naninimbang na tingin sa akin. Bahagyang napaawang ang labi ko at siya pa mismo ang namili. Hindi niya iniutos sa bodyguards. Ayoko maging bastos kaya't tinangon ko siya at unti-unting lumapit sa kama. Pinagmasdan ko ang pinamili niya. Hindi ito biro at alam kong may kamahalan dahil syempre bumibili ako ng Legos para sa anak. Ngayon lang meron ng parehong modelo si Colton sa bahay mula sa mga pinamili niya. May mga ganito na si Colton eh. Wala sa sarili kong pagsasatinig sa naiisip. Natutop ko ang labi na mapagtanto na malakas ko pala itong nasabi. That's okay. Good thing I bought extras. Kalmante niyang sinabi sabay lingon sa bandang pintuan. Napasunod na rin ako ng tingin dito. Nakita ko ang dalawang bodyguards na may bitbit pang mga toy bags sa isang kilalang brand ng mga laruan. Nilagay nila ang mga ito sa sofa. Bumagsak ang pangako sa sahig. Pakitingnan mo nga lang kung alin sa mga yan ang wala pa siya. Marahan niyang sabi. Binalingan ko siya. Napansin kong puno ng paghahangad ng pag-asa ang mga mata niya. Hindi ka na sana nag-abala pa para sa anak ko. Apil ako sa mahinang boses. Wala yun. I hope you don't mind if I give him gifts and maybe I can meet him one of these days. Dinagdagan niya ito ng nerbiyos na mahinang pagtawa. Bakit? Bakit ko siya bibigyan ng mga regalo? Bakit para nag-aasam ka pa na makita siya? Hindi ko naman sinabing anak mo siya. Pwede ko namang anak siya sa iba. Mga tanong na gusto kong sabihin sa kanya pero pinapangunahan ako ng takot. Bumuntong hininga na lang ako at hindi na siya tinugunan pa. Walang imik akong lumapit sa sofa. Sinilip ko ang laman ng mga bags. 6 na bags sa mga ito kaya tatagalan talaga ako. Sa tingin ko wala pa siya nitong mga 4 na mga to. Sambit ko at hindi siya nalilingon. Alright, mag-uutos ako ng bodyguard na maghahatid niyan sa sasakyan mo. Kung okay lang naman sa'yo. Napahagat ako sa labi at unti-unti na siyang nalingon. Ang kanina pang tahimik na nagmamasid lamang na ina ay balapad na ngumiti. Ipatid mo na lang ang mga yan sa sasakyan niya, Gavin. Wala namang bata maglalaro niyan kaya kay Colton na yan lahat. Pamalit na rin sa mga luma niya ng laruan. Nanatiling maingat na tingin ni Gavin sa akin. Dinilaan niya ibabang labi at mabigat na lumunok. Is that okay with you, Laureta? Malamyos na bulong niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napahilot na sa sentido.
Ayoko namang mag-inarte at sa bagay, tama ang sinabi ng ina niya. Masasayang lang kung hindi ko tatanggapin at baka itapon pa ni Gavin. Nagpakawala ako ng malalim ang buntong hininga at sa wakas, tinanguan na siya. Tulala akong nanatili na lang sa loob ng sasakyan kahit nakaparada na naman ako sa garahe ng bahay namin. Napalingon ako sa mga bags na nakalapag sa may backseat. Alam kong magtatatalon sa tuwa si Colton kapag nakita niya ang mga ito. Muli na namang bumalik ang isipan ko kay Gavin. Hindi niya pa nga alam na anak niya si Colton. Sobra-sobra na siya kung makapagbigay ng regalo. Paano pa kaya kung malaman niya ang totoo? Pagpasok ko sa loob ng bahay, tinawag ko si Ate Susan. Nagpatulong ako sa pagkuha ng mga laruan mula sa loob ng sasakyan. Hindi nga ako nagkamali. Walang pagsidla na saya ng anak ko na makita mga bagong laruan. Uminit ang puso ko at napawi kaagad ang kanina'y pag-aalinlangan sa pagtanggap ng mga ito mula sa kanyang ama. Pinagmamasdan ko ang mga larawan sa picture frames na nakadisplay sa ibabaw ng cabinet ng kwarto ko. Larawan na karga-karga ko pa ang bagong silang na si Colton. Sa isa naman ay si Colt na 10 months pa lang habang gumagapang sa kama. Sa isa pang picture frame ay nakangising si Colton, hawak ang pamangwit na may isdang nakatangan. 4 years old siya nito. At hanggang ngayon ni isang beses, hindi niya pa rin ako tinatanong tungkol sa ama niya. Ang ama niyang nagtatanong ng tungkol sa kanya. Napukaw ang malalim na iniisip ko nang marinig ang pagkatok mula sa pinto. Nilapitan ko ito at binuksan na. Nakita ko si Colton may hawak na tinuping papel. I almost got it, nanay. Aniya sa masiglang boses, sabay muestra sa papel na hawak. Sumilay ang ngiti sa labi ko habang pinagmamasdan ang origami na halos tama ng pagkakahugis niya sa plato. Pinag-aralan niya talaga ang itinuturo ko. Yumuko ako at kinaraga siya. Hinagkan ko ang tungki ng kanyang ilong. Naapo kami sa ibabaw ng kama. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok habang abala naman siya sa ginagawang origami. Nasa bandang likuran niya ako. Pinagmamasdan ko siyang focus na focus sa ginagawa. Nakakalot-noo pa siya habang kritikal tong tinitingnan kung tama nga ba ang hugis. Naalala ko naman sa itsura niya si Gavin. You almost got it right, anak. Fold the other side. Bulong ko. It's so hard. May gigil niyang pahayag. Tinikom ko ang bibig para maiwasan ng pagtawa at baka mas ma-high blood pa ang anak. Can I play my new Legos tomorrow, nanay? Bigla niyang tanong habang pinagpapatuloy ang ginagawa. Of course, Colt. Who gave them? Natigilan ako. Hindi alam ang isasagot. Imbes na sumagot isang tanong ang itinugon ko. Tanong ng pinaka-kinatatakutan kong sagutin siya. How come you never ask me about your tatay, Colt? Bulong ko sa paos na boses. May panginig din dito. Bahagya siyang natigil sa ginagawa, ngunit nagpatuloy din. Hindi niya ako sinagot. Colt, may pagbabanta kong agap. Marahan kong kinuhang origami kaya para makuha ang atensyon niya. Binaba ko to sa kanya sa kama. Because I don't want to give you a hard time, nanay. Aniya sa maliit na boses. Umusog ako ng konti para maharap siya. Yumuko ako para maglibel ang aming mga mata kahit na alam kong hindi naman ako matitingnan. What do you mean by that, Colt? Marahan kong sabi. Lumikot na naman ang mga mata niya. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Kinakabahan at natatakot siya. I don't want you to be sad. Nahanginig ang boses niya. Mistulang may punyal na tumusok sa puso niya. You talked about Wowo, and Wowo is your tatay. You said you never want to ask about Wowo. I know why. It's because you don't want to be sad. You don't want Wowo to be sad too. Kasabay ng panginig ng kanyang munting labi, bumuhos na rin ang mga luha niya. Niyakap niya ako na mahigpit habang humahagulhol na sa iyak. I don't want you to be sad, nanay. I don't want to talk about tatay because it will make you sad. Niyapos ko pabalik ang aking anak. Ang anak ko na walang kakayang makaintindi ng emosyon dahil sa kapansanan. Ngunit siya pang una nakakaintindi sa emosyon na mismong ako'y hirap na unawain. Nanlabo ang paningin ko dahil sa nagbabadyang luha. Mga luhang hinayaan kong bumuhos para sa anak. Di naman ko ang sakit niya. Sa init ang pagkakayakap ko sa kanya pabalik, gusto kong higupin ang sakit na nararamdaman niya. Ang sakit na alam kong ako ang siyang may gawa.
Hinagod ko ang kanyang likod. I am so sorry, Colt. Patawarin mo si nanay. I'm so sorry, anak ko. Sambit ko sa basag na boses. I promise you will meet your tatay. Itatama ko ang lahat. Pangako, anak. Hindi ko alam kung ilang oras kaming ganoon ng anak ko. Inamo ko ang pag-iyak niya. Unti-unti na siyang kumakalma. Hanggang sa nakatulog na lang siya sa kandungan ko. Malalim ng gabi, nasa balkonahe ako at nakatanaw sa buwan. Tahimik akong tinabihan ni nanay. Inabutan niya ako ng isang tasa ng gatas. May bumabagabag ba sa isipan mo? Sumimsim muna ako ng gatas para ibsan ang lamig ng gabing nararamdaman bago siya sinagot. Sasabihin ko na po sa ama ng anak ko ang totoo. Diretsahan kong sinabi. Napasulap ako kay nanay dahil sa hindi niya pagkomento sa anunsyo ko. Nakitaan ko ng pangunawa ang mga mata niya. Hindi na ako magtataka dyan sa desisyon mo. Natansya ko na sa pagdating mo palang kanina, dala-dala yung mga laruan. At napaigting lang nito ang duda ko nang nakita kita kung paano mong pagmasdan si Colton. Nasabik sa mga laruan na yon. Ngumiti siya. Ang ama niya ba ang nagbigay ng mga laruan? Tumango ako. May takot pa rin naman sa puso ko. Nay, inarap niya ako. Marahan niyang tinapik ang aking balikat. Hindi kailanman mawawala ang takot, anak, dahil kaakibat na ito ng buhay natin. Ngunit kayang-kaya ng nangingibabong pagmamahal na sagpuin ito. Maraming salamat po talaga sa lahat. Anumang desisyon ko sa buhay, palagi kayo nariyan at nakasuporta. Nakakaya ko pang lahat dahil sa inyo, Nay. Humugot ako ng malalim na hininga. Tungkol po pala sa ama ko. Shhh! Agap niya. Hindi muna ngayong gabi. Gusto kong malagpasan mo muna mabigat na pagsubok na to. Balang araw kapag okay ng lahat, sasabihin kong lahat tungkol sa ama mo, Laureta. Tumango ako at ngumiti. Sa kanyang sinabi, guminhawang pakiramdam ko. Tama siya. Kailangan ko munang malagpasan ang pagsubok na to. Kung kailan handa na sana ako, saka naman hindi pa nagpakita si Gavin. Hindi niya dinalaw ang ina. Napag-alaman ko mula sa mga kasamaan sa trabaho na updated sa balita na meron na namang hearing sa Senado. 3 araw ito, kaya 3 araw ko ring babaunin na magiging revelasyon na sana. Kung ganon, sa Miyerkules sa sunod na linggo ko pa pala makikita si Gavin. All I can see right now is the wide ocean. Bungad ni Max sa akin sa kabilang linya, 1 linggo ng umaga. Do not feel so bad. Mabuti nga't may signal pa rin eh. Patuya kong sinabi. Mahina siyang natawa. Well, that's the only good thing with this conference on the island, I guess. Ilang araw ka ba dyan? Pinulot ko ang naiwang laruan ni Colton sa sofa bago na upo. 2 araw pa. Medyo pareho pala sila ng sitwasyon ni Gavin. I was thinking, gusto mo bang mag-lunch kasama ng parents ko pagbalik ko? Humigpit ang pagkakahawa ko sa laruang kotse ni Colton. Kung komportable kang naman, it's just lagi kasi kitang nakakwento sa kanila. My mom got curious so dagdag niya sa alanganing boses. Pag-iisipan ko, Max? Thank you, Laureta. Araw ng Lunes, dinala si Nanay Linda sa consultation room para sa isa na namang memory test. Wala pang kasiguruduhan kung makakapunta pa si Gavin dahil sa pagiging abala nito. Ang sabi naman daw ng kanyang sekretarya, susubukan niya makadalo, pero pakiramdam ko napaka-imposible dahil sa hectic na schedule niya. Sinamahan ko si Nurse Cara sa paghatid kay Nanay Linda sa silid kung saan naghihintay na si Doc Ocampo. Pinahiga ang ina ni Gavin kung saan may isang machine sa uluhan niya. May mga petsang binanggit si Doc Ocampo at mga impormasyong tinanong. Ang iba ay nasagot ni Nanay Linda, ang iba hindi. Hindi pa natatapos sa eksaminasyon, nagpaalam na ako kay na doktora at Nurse Cara dahil kailangan ko pang asikasuhin ang sunod na matandang residente. Lumabas na ako ng silid at naglakad sa lobby. Naging mabagal din ang paglalakad ko dahil sa pagtataka at gulat na makita si Ate Susan na nasa pasilyo. Nababanaag ko sa kanyang itsura ang pagiging balisa habang palingalinga sa paligid. Binilisan ko na ang paglalakad at nilapitan siya. Medyo kumalma ang disposisyon niya pagkakita sa akin. Anong ginagawa mo rito, ate? May problema ba kay Colton? Ma'am, si Colton po. Si Colton po nawawala. Ano? Palandali ang tumigil ang oras ko sa matinding pag-aalala. Nandito lang po yun kanina eh. Nagpunta po kasi kami rito dahil kinulit niya ako. Gusto niya po ipakita sa inyo yung origami na maayos niya ng napormang pato. Diyos ko,
Sige, nandito lang yon. Hanapin natin, ate. Sabi ko at nagsimula na sa paglalakad, sabay suyod ng tingin sa nadaraanan. Kagad namang sumunod sa akin si Ate Susan. Naibsa na naman ang kaba ko dahil alam ko hindi mapapahamak si Colton sa loob ng gusali. Mahigpit ang seguridad kaya't alam ko may makakapansin din sa kanya. Aligaga akong huminto sa nurse's station. Naningkit ang mga mata ni Kim nang makita ko. Tapos ng test ni Ma'am Linda? Kim, may nakita ka bang batang lalaki na nakasuot ng kulay violet na uniforme? Ay, yung gwaping na bata? Para nakita ko yun kanina. Tumatakbo papasok sa room 25. Room ni Nanay Linda yon, hindi ba? Apo niya? Salamat, Kim. Mabilis kong tugon at nagsimula ng humakbang. Nandun na rin pala si Senator. Pahabol pang dugtong niya. Natigilan ako. Sa nanginginig na kalamnan, nilingon ko ulit siya. Anong sabi mo? Si Senator, nandun na sa loob. Kakarating lang din yata. Sinabihan ko na sa loob ng kwarto na maghintay kay Ma'am Linda. Hindi niya na nadugtungan pa ang sasabihin dahil kumaripas na ako ng takbo papunta sa kwarto. Hindi ko na inalintana na pinagtitingin na ako ng mga nakakasalubong sa daan. Gusto ko namang magkita ang mag-ama ko, pero hindi naman sa ganitong paraan, sa ganitong kabiglaan. Ang plano ko kausapin muna si Gavin at magpaliwanag sa kanya. Hindi ganito. Habol ang hininga, huminto na ako sa tapat ng pintuan ng kwarto. Nakita ko ang nakabukas na pinto. Humakbang ako isang beses at kaagad na nanlamig. Tumambad sa paningin ko si Gavin na nakalahod sa harap ng aking anak. Sa aking lokasyon, kitang-kita ko ang itsura ng dalawa. Si Gavin na parang nananalamin habang tinititigan ng bawat sulok ng mukha ng aming anak. Sa kanyang itsura, mistulan siyang isang bulag na sa unang pagkakatao'y nakikita na ang liwanag. Alam ko kung ano nakikita niya. Isang mistulang refleksyon ng kanyang itsura. Si Colton naman nakayoko at nakatitig lang sa kanyang hawak na perpektong origami na isang pato. What's this? A swan? Mulong ni Gavin sa may marahang lapat ng palad sa hawak ni Colton na para bang isa itong babasaging kristal. A pato! My nanay taught me how to do this. Ang anak naman namin sa malit na boses. Pansin ko ang mabigat na paglunok ni Gavin. What's your name? May panginig na ang boses niya. Ang anak naming walang kakayang makipag-eye contact. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa siyang tingnan ng diretsyo sa mga mata. Sa pagkabigla, napatakip ako ng sariling bibig gamit ang palad. My name is Colton King Rodriguez. Colton means hope and King means gift. I am my nanay's gift of hope. Mapagmalaki niyang saad. Gayang-gaya ang tinuro ko sa kanya. Umigting ang panga ni Gavin. Napapikit siya na mariin. Parang piniga ang puso ko sa nakikitang pighati na bumalatay sa kanyang mukha. May luha ng lumanda sa pisngi niya. Of course you are a gift of hope. Aniya sa basag na boses. Muli siyang dumilat. Punong-puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Aniya sa basag na boses. Muli siyang dumilat. Can I please hug you? Pagmamakaawa niya. May pagtatakaman isang beses siyang tinanguan ni Colton. Walang pagdadalawang isip niyang niyapos ang aming anak na para bang dito nakasalalay ang buhay niya. Kitang-kita ko ang panginig ng kanyang balikat dahil sa umaapaw na emosyon. Sunod-sunod ang pagbuhos ng kanyang luha. My son! My son! Paulit-ulit niyang sambit na parang anyo ng debosyon. Ano ang gagawin, Laureta, ngayong nagtagpo na ang kanyang mag-ama? Ito na ba ang tamang oras para maungkat ang matagal na lihim niyang itinatago? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.